Inihaing petisyon sa Korte Suprema laban sa 2025 General Appropriations Act, bahagi umano ng destabilisasyon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. China, pinagsabihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itigil na ang pagpasok at pag-angkin sa teritoryo ng Pilipinas. Commission on Elections makikiusap sa Philippine National Police na itigil ang Oplan Katok. Panukalang 200 pisong dagdag sahod sa mga manggagawa, lusot na sa House panel. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Pakikiusapan ng Commission on Elections sa COMELEC ang pamunuan ng Philippine National Police o PNP na suspindihin muna ang pagpapatupad ng Oplan Katok sa panahon ng eleksyon. Ayon pa sa komisyon, maaari nilang baliwalain ang desisyon ng isa nilang deputized agency tulad ng PNP kung sa tingin nila ay makakaapekto sa pagsagawa ng mapayapang halalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Yan po ay nadadaan sa usapan hanggat magagawa natin ay maganda po yung usapan. Ang ganda po ng relationship ng COMELEC sa Philippine National Police. Wala po kaming problema sa kanila. Dapat pag-usapan ang isyu ng pagpapatupad ng Philippine National Police o PNP sa Oplan Katok ngayong panahon ng halalan. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ayaw naman nilang basta na lang itong ipatigil. Pakikiusapan nila ang PNP na kung maaari ay suspindihin o huwag ipatupad ang nasabing programa kahit sa loob lamang ng panahon ng eleksyon. Paliwanag ng Paul Chief, ayaw nilang maging sanhi pa ito ng tensyon at posibleng abusuhin ng ibang mga kumakandidato para manakot sa kanilang kalaban at sa mga botante. Ipapakiusap sa kanila, hindi naman po ito persahan, na kung pwede masuspend na lang muna ang implementasyon nitong Oplan Katok dito lang sa panahon naman ng election period. Ito po ay para maiwasan ng kahit na anong issue ng natatakot ang mga botante o nagagamit itong Oplan Katok para sa advantage ng ilang politiko, ilang kandidato, ilang incumbents. Dagdag pa ng COMELEC, hindi rin nila gustong dumating sa punto na gamitin nila ang kanilang plenary power o malawak na kapangyarihan na wala halos restrictions sa panahon ng eleksyon. Nais lang nila na lahat ng deputized agency ay umakto alinsunod sa mandato ng komisyon. Anumang desisyon ng isang deputized agency sa panahon ng eleksyon kasama ng PNP ay maaaring isantabi o baliwalain ng COMELEC dahil sa kapangyarihan nito. Ayaw po natin gamitin dahil ang kapangyarihan yun para isubstitute ang aming judgment do sa judgment ng ibang opisina. But if there's a need, we will be forced to even set aside the judgment of a deputized agency just to protect the interest of the people, to ensure an honest, clean, and orderly elections. Sabi pa ng COMELEC, ayaw din naman nilang masisisi sa Oplan Katok at wala man lamang silang ginawa, lalo na kung ang pagpapatupad nito ay sa loob ng panahon ng eleksyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makikipag-usap ang Philippine National Police sa Commission on Elections kaugnay sa isinasagawang Oplan Katok ng mga pulis. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kasama sa regular na trabaho ng mga pulis ang katukin upang ipaalala sa mga gun owners na expired na ang lisensya ng kanilang mga baril. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Of course po, diretso yung ating trabaho po yan. It's not prohibited by the election kasi trabaho po talaga ng pulis po namin talagang to locate mga firearms and to account all our firearms. O tuloy-tuloy po yan, wala po yan. Hindi po na pinagbabawal yan kasi normal police duty po yan. Trabaho po ng PNP natin to account all the firearms po natin. Walang dapat na ikabahala ang Commission on Elections sa ginagawang Oplan Katok ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, tanging ang mga gun owners na paso ang lisensya ng baril ang kanilang kinakatok upang ipaalala na kailangan na nilang mag-renew ng lisensya.
Mayroon aniya silang listahan base sa kanilang data system kung sino ang mga expired na ang lisensya ng baril na kailangang katukin. Ang kinakatok lang po namin yung mga unregistered firearms. Hindi po lahat ng bahay kinakatok namin ha. Yung may mga baril na hindi po lang rini-register kasi gusto namin i-account. Kasi kung hindi mo ma-register, we have to get it. Yun yung baril na yan. Kasi, di ba, may mga tao dyan, nalilimutan nila. Asa na yung baril? That's the purpose ng katok. Tiniyak din ni Chief PNP na hindi magagamit sa politika ang Oplan Katok at hindi rin ito hahantong sa harassment. Ang sinasabi ko nga, yung Oplan Katok is purely dun sa mga taong meron pong unregistered firearms. We just want to account all their firearms. Bakit tanong namin, bakit hindi nyo pa napaparegister? Yun ang po yung gusto po namin. Kaugnay nito, sinabi ng PNP na makikipag-usap sila kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa susunod na linggo upang ipaliwanag ang Oplan Katok ng PNP. Nauna nang sinabi ng COMELEC na dapat na ihinto ng PNP ang Oplan Katok ngayong election period hanggat hindi na ilalatag sa COMELEC ang operational guidelines nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang China para sa isang kasunduan bilang tugon sa panawagan ng Beijing na alisin ang Typhoon missiles ng Estados Unidos sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi niya maintindihan ang komento na ito ng China ukol sa Typhoon missile system ng Estados Unidos na nasa Pilipinas dahil kumpara sa Beijing, mas marami niya itong missile system. Sa kabila nito, may hamon ang Pangulo sa China. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang blankong items sa 2025 General Appropriations Act. Ayon pa kay PBBM, maaaring bahagi lamang umano ng planong guluhin ng pamahalaan ang inihaing petisyon laban sa budget. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Walang contingency plan ang pamahalaan sakaling paboran ng Korte Suprema ang petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanong kaugnay ng petisyon na inihain sa Korte Suprema ng kanyang dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na humihiling na ideklarang unconstitutional ang 2025 GAA. Ayon sa Pangulo, maaaring gusto ng mga nagpetisyon na matigil ang operasyon ng gobyerno. Sa kabila naman ito, ayon kay Pangulong Marcos, kumpiyansa siya sa legalidad ng 2025 GAA. I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government. And he tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. Sa harap naman ng pagtitipon ng mga maestrado ng Korte Suprema at mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines sa 20th National Convention of Lawyers sa Cebu City, binigyan diin niya na walang blank items sa GAA.
Last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025 because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi pa malinaw para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong polisiya ng Trump administration na pagpapatigil sa mga foreign aid nito. Ayon sa Pangulo, mismo ang US government agencies ay hindi pa maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng ipinatupad na polisiyang ito. Ngunit ayon kay PBBM, plano niyang makipagpulong kay US President Donald Trump sa gitna na rin ng ipinatutupad na mahigpit na immigration policies. Inaasahan na maraming mga Pilipino sa US ang maapektuhan ng polisiya na ito ng Trump administration. But I will meet with President Trump because there are much that we need to discuss between the US and the Philippines in terms of trade, in terms of defense and security, and now the new policy on immigration. Posibleng mapalawig pa ng isang taon ang panukalang pagpapaliban sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, maaaring pag-usapan ito sa inaasahang Bicameral Conference Committee ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hopefully on Monday, baka third reading na siya. So hopefully by Tuesday or Wednesday, by Tuesday Bicam, and then hopefully by Wednesday maratify na. Target ng Senado na maipasa na ang panukalang batas na pagpapaliban ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ang inihayag ni Senate Committee on Local Government Chairperson Joseph Victor Ejercito sa gitna ng napipintong session break ng Kongreso simula February 8. Sa palagay ng mambabatas, dadaan pa ito ng Bicameral Conference Committee upang pagkasunduin ang magkaibang bersyon ng mababa at mataas na kapulungan. Sa bersyon ng House of Representatives, 1 taon ang pagpapaliban na kanilang inaprubahan para sa naturang panukala. Habang ang Senado, sa palagay ng komite ay sapat na ang 5 buwang postponement gaya na rin ang rekomendasyon ng Palasyo. Hopefully, magkaroon pa ng Bicam bago tayo no? At least, syempre, we would want to also get the side of our counterparts kasi sila pa yung local. Mas they would know the situation also kung meron silang input. So, kung may Bicam, I would, sa akin mas okay lang din, no? Sana may habol natin. We're hoping all of the past measures magkaroon ng Bicam before we go on break. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, ilang miyembro din naman ng Bangsamoro Transition Authority ang may gusto na gawing 1 taon ng pagpapaliban ng halalan sa BARM. Aniya, humihingi sila ng panahon para maisaayos ang ilang legal na issue matapos ang paglalabas ng Supreme Court ruling sa Sulu. Paliwanag ni Ejercito, kasunod ng desisyon ng Korte Suprema ay kailangang mai-reapportion o ipamahagi ang 7 seats sa Bangsamoro Parliament na naitalaga at nabakante sa Sulu. Bukod pa ang pagreresolba sa 8 munisipalidad na walang nakasasakop na probinsya. This will be the first election of the Bangsamoro Parliament. We want to make sure that it will go on as peaceful as possible. Alam mo, ilang dekada na rin kasi yung conflict, no, yung strife sa Mindanao, and we do not want to make a misstep, no. Ayaw natin kahit slight misstep. We want to make sure that it will go on smoothly and peacefully. So we wait things. So 1 year yung proposal nila. Yung on the other hand naman, other side, sabi, matagal na, 6 to 7 years na po yung Bangsamoro Transition Authority. Kailangan na talaga magkaroon ng election, no more postponement.
Dagdag pa ni Senador Ejercito, maaaring magkaroon ng panibagong pagpapaliban sa BARM elections sakaling naisin ng SULU na muling sumanib sa BARM. May ilang lokal na pinuno kasi anya ang nalalaman niyang nais sumali sa BARM habang maaaring marami na rin ang nakakakita ng malaking benepisyo sa pagiging bahagi nito. Samantala, nirirespeto naman ng lokal na pamahalaan ng BARM ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ng parliamentary election sa rehiyon. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Shah Elijah Dumama Alba, Minister for Interior and Local Government ng BARM, na batid nila na marami pa ang kailangang ayusin bago masabi na handa na sila sa eleksyon. Sa kabila nito, sinabi ni Alba na tuloy ang kanilang paghahanda para sa halalan. Katunayan anya, nagpulong na sila ng Commission on Elections o COMELEC at Security Sector upang matiyak ang maayos na preparasyon sakaling matuloy pa rin ito sa Mayo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Lusot na sa House Committee on Labor and Employment ang panukalang arawang dagdag sahod na 200 pesos para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ilang kongresista naman ang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na is-certify as urgent ang panukala. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ilang araw bago muling mag-break ang sesyon ng Kongreso, ipinasa na ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang 200 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito ay matapos makipagpulong si House Speaker Martin Romualdez sa labor groups at leaders at bigyan ng direktiba ang mga kasamahan sa Kamara na bilisan ang deliberasyon sa panukala. Ang 200 pesos na daily wage hike ang reconciled version ng lahat ng panukalang batas na inihain sa Kamara na nagsusulong ng aumento sa sahod. Kailangan na ho talaga na magkaroon ng panukalang dagdag sahod o aumento sa sahod ng mga manggagawa sapagkat tumataas na ang bilihin at kailangan lang ho natin balansehin. Magbibigay po tayo ng suporta sa mga MSMEs at yung mga mapipinsala nitong wage increase po. Batay sa panukala, lahat ng employers sa pribadong sektor, mapa-agricultural o non-agricultural, ilan man ang bilang ng empleyado at antas ng kapitalisasyon, kailangan magkaloob sa lahat ng mga manggagawa nila ng across-the-board na aumento sa sahod na 200 pesos kada araw kapag tuluyan ng nais sa batas ang panukala. Ang Department of Labor and Employment ang magsasagawa ng inspeksyon sa payroll at iba pang financial records ng kumpanya o negosyo upang malaman kung babayaran nga ang mga empleyado ng across-the-board wage increase. Aabot naman ng 50,000 hanggang 100,000 pesos ang multa at 2 hanggang 4 na taon ang parusa sa mga lalabag. Mariin namang tinututulan ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang panukala. Pag nagtataas ng minimum wage na wala namang koreksyon sa business ng mga kumpanya, lalo na yung maliliit, isa lang, ang remedyo niyan, ganito, tataasan nila yung presyo nila kung kaya ng merkado o pagbabawas ng tao. O kung hindi talagang kaya gawin yun, magsasaro na lang. Sa totoo lang, ang mga umaangal dito, yung mga malalaking korporasyon. Yung pasensya na, ganun talaga eh. No? Sino ba yung mga nag-under sa ECOP? Ilang mga korporasyon ito na malalaki talaga yung kanilang mga manggagawa. Pero yung mga maliliit po, sa totoo lang, will benefit din dito sa ganitong dagdag sahod para sa mga manggagawa. Samantala, ilang kongresista naman ang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na i-certify as urgent ang panukalang wage hike. Please, Mr. President, i-certify, please. Because kung i-certify niya, we don't have to, there's an exemption to the rules, and then kayang-kaya mapasa na sa Kongreso. February 8, magkakaroong muli ng break ang sesyon ng Kongreso para sa election period at sa June 2 hanggang 13, 2025 na ulit ang resumption bago tuluyang matapos ang 19th Congress.
Bilang sponsor, isa po sa mga sponsor, susubukan po natin, sisikapin po natin na magkaroon ng second reading at third reading. Sa Senado na ipasa na ang 100 peso wage hike bill noon pang February 2024. Taong 1989 naman ang maaprubahan ang huling legislated wage increase. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayon pa lamang makakapagbigay ng tulong mula sa insurance claim ang kumpanya ng truck na umararos sa mga motorsiklo at sasakyan sa Katipunan Avenue noong gabi ng December 5, 2024. Ang problema, 200,000 pesos lamang ang nakuhang paghahatian ng nasa 30 mga biktima. Ayon sa magulang ng isa sa mga nasawi, hindi sapat ang tulong na ibibigay sa kanila. Ito ang balita ni JP Nunez. Hanggang ngayon, malangusti siya talaga. Dahil wala, parang ilang magto 2 months na, walang nangyayari. Hindi sila nakikipag-coordinate. Dapat kinakausap nila bawat isang victim. Magpahanggang ngayon, hindi ako makamove on. Lagi kong naalala ang anak ko. Halos 2 buwan na mula December 5, 2024 nang maganap ang trahedya sa Katipunan Avenue kung saan nawala ng preno ang truck na pagmamay-ari ng Hermano Oil Manufacturing and Sugar Corporation. 4 ang naitalang nasawi sa aksidente habang hindi naman bababa sa 20 ang mga sugatan. Si Maribel Irinco, nanay ng isa sa mga nasawi, hindi pa rin tanggap ang pangyayari. Ang masakit pa niya mula nang mangyari ang aksidente, wala silang natanggap na tulong kahit piso sa kumpanyang may-ari ng truck. Ipinangutang at inihingi pa niya ng tulong sa iba ang gastos sa lamay at pagpapalibing sa anak na breadwinner ng pamilya. Kahapon January 29, tinanggap na ng kumpanya ang insurance claim para sa mga biktima mula sa Comprehensive Third Party Liability Insurance o CTPL o yung tulong na ibibigay sa mga biktima ng aksidente. Pero 200,000 pesos lang ang nakuha na paghahatian ng nasa halos 30 biktima kasama na ang mga nasawi at mga sugatan. We will be using po this insurance claim on top of the own budget of Hermano to reach out to the victims that we can extend our help po. Some of the victims already reached out, so we've been in close coordination with them. Ang magulang ng nasawi hindi rin payag sa halagang matatanggap na baka hindi pa niya umabot ng 10,000 piso. Ang daming complainant, yun lang ang ilinabas nila, 200,000. Magkano lang yun bawat isa? Ang gusto namin, makulong yung driver habang buhay, magbayad talaga ng tamang bayad yung company na yun. Sang-ayon si Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na maliit ang 200,000 pesos na paghahatian ng mga biktima. Kulang na kulang pa talaga yan. Hinahanapan talaga natin ng paraan para maakyat talaga yan. Yun ang bottom line dyan, iakyat ang benepisyo. Pinag-aaralan na ng ahensya na maitaas hanggang sa 500,000 ang claim mula sa CTPL. Ayon sa LTO, nakikipag-usap na sila ngayon sa Insurance Commission upang muling balikan ang polisiya sa Comprehensive Third Party Liability Insurance. Isa sa nais magawa ng LTO ay mapabilis ang pagre-release ng pera upang agad magamit ng mga biktima ng aksidente. Magagawa namin itong buwan na ito, itong Pebrero, siyempre dadaan sa proseso, PIRA, public consultation sa mga stakeholders, no? With the transport sector also, di ba? Ito bang benepisyo at premium, reasonable ba? Then we implement. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jovic Bermas mula sa Westminster, London. Pinapahanda na ni US President Donald Trump ang Guantanamo Bay Naval Base sa Cuba bilang detention facility para sa hanggang 30,000 migrants. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kanyang mas mahigpit na polisiya
sa immigration. Ito ang balita ni Carmela Marinda. Today, I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. Inatasan ni US President Donald Trump ang Department of Defense at Homeland Security na maglagay ng karagdagang espasyo sa Guantanamo Bay para sa pagtatayo ng High Priority Criminal Aliens o mga migrants na may pinakamasasamang krimen na nagawa sa Estados Unidos. Ito'y bahagi ng mas maigpit na polisiya sa immigration ng Trump administration. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. This will double our capacity immediately, right? And tough. That's a tough. Ayon sa Trump administration, ang pasilidad ay pamamahalaan ng Immigration and Customs Enforcement o ICE, kung saan lalo pa ito palalawakin bilang bahagi ng pinalakas na pagpapatupad ng immigration laws. Ang anunsyo na ito ay naganap pagkatapos pirmahan ni Trump ang Laken-Riley Act na nagpapalawak sa mandatory detention rules para sa mga illegal immigrants. Samantala, pinuna ng Cuban President na si Miguel Diaz-Canel ang plano na ito at tinawag itong isang act of brutality. Habang nanawagan ang mga pro-refugee groups na ipasara ang Guantanamo Migrant Facility at imbestigahan ang mga aligasyon ng pang-aabuso. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, San Francisco. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang passenger jet na may sakay na 64 na individual ang bumagsak sa ilog Potomac malapit sa Reagan National Airport nitong Miyerkules ng gabi, January 29, matapos itong bumangga sa himpapawid sa isang Army Black Hawk helicopter. Ayon sa Federal Aviation Administration or FAA, ang passenger jet ay isang American Airlines flight mula Wichita, Kansas na may 60 pasahero at 4 na crew members. Samantalang ang helicopter ay may sakay na 3 sundalo galing sa Fort Belvoir, Virginia. Agad na rumisponde ang mga emergency teams mula sa Virginia at Maryland habang nagsagawa ng rescue operations gamit ang mga helicopter at police boats sa ilog. Wala pang ulat kung ilan ang naging casualty. Pansamantalang sinuspinde ang lahat ng paglipad at paglapag sa paliparan at mananatiling sarado ito hanggang alas 5 ng Huwebes ng umaga sa oras ng Amerika. Nagkaroon ng isang matinding pagguho sa lupa sa Severn Valley Railway o SVR sa England, kung saan tinatayang nasa 30 milya ng riles at trackbed ang nasira. Ayon sa SVR, inaasahang magdudulot ito ng pagkaantala sa mga serbisyo sa hilagang bahagi ng ruta. Ang Heritage Railway ay tumatakbo ng 16 na milya mula sa Kidderminster sa Worcestershire hanggang Bridgnorth sa Shropshire. Ang apektadong lugar ay nasa pagitan ng hilagang terminal station ng SVR sa Bridgnorth at ang mas malapit na Hampton Load Station. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa London, United Kingdom. Ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Dismayado ang ilang mga magulang at estudyante sa sistema ng Besling College of the Philippines sa mga umano'y overpriced at madalas na off-campus activities. Bunsod nito, nagsagawa ng isang kilos protesta ang mga kabataang grupo upang tuligsain ang institusyon matapos ang kontrobersyal na pagdiriwang ng founding anniversary ng paaralan sa Bataan. Ito ang balita ni Van Alvarez.
Kasi itong BCP nakakaasar, nakakagigil. Kasi di ba dapat humingi na lang sila ng tawad or pasyensya sa mga magulang at mga estudyante. Hindi napigilan ni Bianca, isang magulang, na madismaya sa nangyaring off-campus event ng Bestlink College of the Philippines. Isa ang kanyang anak sa sumama sa Hermosa, Bataan noong January 26 para ipagdiwang ang founding anniversary ng kanilang institusyon. Sabi ng anak ko, disaster daw. Kasi hindi maganda yung pagkakaano sabihin. Hindi talaga siya well-organized. Sobrang pagod aniya ang naranasan ng kanyang anak sa naturang off-campus activity. Mandatory din ang sinagawang aktibidad kaya napilitan siyang pasamahin ito. Ganito rin ang hinaing ni Faye, magulang ng 2 estudyanteng nag-aaral sa BCP. Ayaw mang pasamahin ang mga anak, ngunit dahil sa takot na hindi pumasa ang mga ito sa eskwelahan, pinayagan na niyang sumama ang mga ito sa Bataan. Ang anak niyang 3rd year college, alas 11 na ng gabi nakauwi, habang ang 1st year college naman ay inabot ng alas 3 ng madaling araw bago nakarating sa kanilang bahay. Pag hindi kasi sila sasama, pwede silang bumagsak or else pag may ipapagawa sa kanila, napahihirapan sila dun sa mga gagawin nila. Ayon kay Devi, isang 3rd year Bachelor of Library and Information Science student sa Bestlink College, maituturing niya na mala death march ang kanilang naging experience. Yung program po sobrang rush, hindi planado. Tapos yung pinakamalala po is yung pauwi, transportation pauwi. Hindi namin alam kung saan kami sasakay. Hindi namin alam kung makauwi ba kami on time. Ayun, so bale, walang nasunod sa pinagkasunduan. Naglabas naman ng pahayag ang BCP kung saan mariing pinabulaanan nito ang mga kumakalat na impormasyon sa social media tungkol sa isinagawang off-campus event. Ayon pa sa BCP, bukas sila sa anumang fact-finding investigation na isasagawa sa kanila upang malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa naturang activity. Hindi naman pumabor sa ilang mga estudyante at magulang ang inilabas na pahayag ng BCP. Anila ang pahayag na ito ay hindi nakaayon sa tunay na naranasan ng mga estudyante sa Bataan. Kaya po yung mga estudyante nagagalit sa kanila kasi tinawag po nilang sinungaling yung mga hinanakit na mga estudyante ng Bestlink College of the Philippines. Nagtipon-tipon naman sa harapan ng institusyon ng ilang mga grupo upang ipakita ang pagtuligsa sa mga pamamaraan ng paaralan pagdating sa mga ganitong klaseng aktibidad. Layon ng kilos protesta na ito na iparating ang hinaing ng mga estudyante pagdating sa umano'y maling pamamalakad ng Bestlink College of the Philippines o BCP pagdating sa mga off-campus activities, pati na rin ang umano'y pagtakas ng administrasyon ng institusyon sa kanilang responsibilidad pagdating sa kanilang mga mag-aaral. Nanawagan po kami para sa Bestlink na paunlarin nila yung sistema nila, lalo na sa mga tours. Sana baguhin na nila yung sistema nila, ayusin nila yung pamamalakad at siguraduhin nila yung kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Una nang naglabas ng paalala ang Quezon City Local Government Unit na responsibilidad ng mga paaralan na maging metikuloso sa pagpaplano ng mga malalaking klaseng event at makipag-ugnayan sa mga kinauukulang otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mag-aaral. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pagbabantay ng Department of Agriculture sa mga kaso ng avian influenza at African swine fever sa bansa. Ayon sa ahensya, kontrolado nila ang mga ito at mahigpit pa rin ang hakbang na kanilang ipinatutupad. Kaugnay rito, ito ang balita ni Jenneres Sina. Marami na naman silang nabakunahan. Almost 33,000 doses na yung na-administer nila sa 11 municipalities in 5 provinces in Regions 4A and Region 3. Tuloy-tuloy ang pagbabakuna sa malulusog at African swine fever negative na baboy sa 18 farms sa iba't ibang bayan sa Central Luzon at Calabarzon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, mahigit 32,000 doses ng AVAC live vaccines mula Vietnam ang naipamahagi na sa ilalim ng controlled vaccination ng ahensya laban sa ASF. Doon sa ASF, nakatapos na sila ng vaccination under controlled use sa 18 farms located in 11 municipalities in 5 provinces.
And then meron pang ilang applicants na under evaluation for eligibility. Bukod sa mga naiturok na bakuna, sinabi ni Asik de Mesa na 160,000 doses ng ASF vaccines ang dumating na sa Bureau of Animal Industry o BAI. Samantala dagdag ng DA 2 field trial ng bakuna laban sa highly pathogenic avian influenza o HPAI ang nakatakdang matapos sa unang quarter ng taon. By the end of this quarter, yung field trials will be finished and then the results will be presented doon sa BAI, BITAC, yung committee na nag-handle, and then ma-endorse na siya sa FDA. Tiniyak ni Asik de Mesa na nananatiling kontrolado ang avian flu sa bansa dahil sa mahigpit na mga hakbang na ipinatutupad ng ahensya laban dito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider sa Tacorong City matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo. Kwento nito, may bigla umanong tumawid na aso sa kalsada na kanyang nasagasaan. Ito ang balita ni Hazel Fuerzas. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team kaugnay sa motorcycle accident sa Purok DC, Barangay New Isabela, Tacorong City, pasado alas 9 kagabi, January 29. Pagdating ng rescue team sa lugar, nasa loob na ng compound ng engineering office ng Tacorong City ang sugatang rider. Ako pala si Jason, taga-Kwan, yung TV and Rescue. Tulungan kita, mga first aider kami. Sa hit sabi, sa hit sa hit. Wala ko suga ba? I-check lang kayo mong kana, yung ulo kung anong injury. Kung may kung may makapa, sabihin mo lang ha. Dito wala, ito. Dito wala. Wala ka ng sakit. Ngayon, okay? Ginawa, masakit. Iniinda ng rider na kinilalang si Muhammad Kanapil, 25 anyos, ang pananakit sa kaliwang balikat at may mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Wala rin itong suot na helmet, kaya nagkaroon ng injury sa parte ng kanyang ulo. Ayon kay Kinapil, habang binabaybay ang kahabaan ng Barangay Road, New Isabela, may biglang tumawid umanong aso sa gitna ng kalsada dahilan para hindi na maiwasan at nakapagpreno at sumemplang. Matapos malapatan ng first aid ang mga natamo nitong sugat, tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Hazel Fuerzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na dapat ayusin ang engineering sa Marilake Highway. Bilang dating hepe ng Highway Patrol Group, sinabi ni General Marbil na dapat lagyan ng mas maraming road signages at speed limit ang kalsada. Maliwanag ng General, sa pamamagitan ng paglalagay ng mas maraming babala sa kalsada, posibleng mabawasan ang disgrasya. Samantala, sinabi ni Marbil na dapat ay magkaroon din ng maigting na ugnayan ng local government at Department of Public Works and Highways para sa engineering ng Marilake. We have to put more yung mga bawal, may mga barriers, we need to put that. Kulang di, kasi kung lalagay mo ng law enforcement, sandali lang yan eh. And of course, stricto tayo. Pagka nahuli ka namin, but again, ang deterrent yan is to put more engineering dun sa ano natin, yung may mga, doon kasi nagmumotok po may mga ganun. So dapat, meron sila nakalagay doon, curve, you cannot yun. May mga signages. At least alam na tao na ito lang yung limit mo. Kasi last time yung nagmumotok ko, walang limit yung mga nandun eh. Walang mga curve, walang meron kasing engineering na pinag-aralan ko po yung nasa patrol po ako dyan. Paano namin i-stop? And we need the local government, DPWH, para matulungan kami dun sa stretch na yun. Naalarma ang Philippine National Police sa pagkakadiskubre ng kitchen-type shabu laboratory sa Tanzac, Cavite kahapon. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, matagal na silang walang na-ooperate na laboratorio ng shabu.
Bunsod nito, pinaigting na ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency ang kanilang intelligence gathering para masilip kung may kahalintulad pang mga shabu-lab na nag-ooperate sa ibang mga lugar sa bansa. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng PNP para matukoy kung sino ang nasa likod ng operasyon ng shabu-lab. May mga na-recover po tayo ng mga some pieces of evidence that could help us lead to kung sino po ba yung mga nag-ooperate po nitong alleged kitchen type shabu laboratory. But you have to understand na we cannot give full details muna sa ngayon dahil ongoing po yung follow-up operation. 5 pang hinihinalang Chinese spy ang nahuli ng National Bureau of Investigation sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang mga naaresto ay karagdagan sa mga naunang nahuli ng mga otoridad na nagmamanman sa mga masaselang pasilidad sa bansa. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, paano natukoy ang mga hinihinalang Chinese spy na yan? Monica, 5 buwan na ang nakakaraan ng o ilang buwan nang nakakaraan ng makatanggap ang mga otoridad ng intelligence report na mayroong grupo ng mga Chinese na kumukuha ng mga video doon sa mga naval assets at mga naval bases dito sa May Palawan. Dinagdagan pa yan yung mga report ng ating mga kababayan na nagsusumbong patungkol sa mga Chinese na ito. Kasunod ng pagkakahuli kay Deng Yuanqing na sinasabing Chinese spy noong January 17 sa Makati City, 5 panibagong Chinese national ang naaresto ng mga otoridad sa iba't ibang lugar sa bansa noong January 24 at 25. Sa tulong ng intelligence operation ng Armed Forces of the Philippines at National Bureau of Investigation, ang pagkahuli sa mga ito ay suportado ng extrajudicial confession ng mga saksi kung saan pumupunta ang mga sospek. Ilang buwan minamanan ng ang grupo bago ang pag-aresto. Itong grupo nito, based on our surveillance, based on information, and based on extrajudicial confession of our witnesses, sila po ang nagmamanman doon sa Palawan. 2 sa mga nahuli ay sa NAIA International Airport sa Terminal 3. Paglapag nila galing sa Palawan. Isa ang nahuli sa Intramuros, Manila, isa naman sa Binondo at isa sa Dumaguete City. Kinilala ang mga suspect na sina Kai Xiao Huang, Wu Junren, Wang Yoyi, Wu Chengting, Hai Tao Chen. Ayon sa NBI, miyembro ng Shaoxing Volunteer of the Philippines at Philippine-China Association Promotion of Peace and Friendship Incorporated ang mga ito. Nagpakilala ang grupo na miyembro sila ng lehitimong grupo. Pagkatapos ay kukuha ng mahahalagang impormasyon. Nagsasagawa rin sila ng mga medical mission kasama ang mga politiko. Nakakuha ng video ang grupo na nagpapalipad sila ng drone at binibidyuhan ang naval asset sa Puerto Princesa sa Palawan. May kuha rin na nag-i-install sila ng CCTV kung saan nakaposisyon ang kamera sa West Philippine Sea. Naglagay po sila ng CCTV camera, a high-resolution solar-powered camera na nakapokus po sa ating dagat kung saan dumadaan yung mga barko natin papunta sa West Philippine Sea at bumabalik. So monitored po. Kabilang sa mga nakuha sa kanila ay mga ID na iba't iba ang identity ng iisang tao lamang. Kabilang sa mga minamanmanan nila ang Palawan. Sa Palawan ay ang Naval Detachment Oyster Bay sa Puerto Princesa, Coast Guard Station, Antonio Bautista Air Base, Del Pilar Naval Base at Dockyard ng Philippine Navy. However, this group was seen frequenting Ulugan Bay, Puerto Princesa, and they were conducting aerial surveillance and reconnaissance
collecting imagery intelligence on the Naval Detachment Oyster Bay or NDOB in Barangay Bahili. This detachment is part of the Philippine Navy's Naval Forces West or NAV4 West and is strategically positioned near the South China Sea. Sabi ni Elias Lady, isa sa mga witness, November 3 pa nagsimulang umupa ng maliit na cottage sa isang resort sa Buliluyan ang 4 na Chinese na nagpakilalang Taiwanese. Nagtitinda daw sila ng mga seafoods sa lugar. Pero napansin nila na palaging kumukuha ng mga video ang mga Chinese sa mga ang barko ng Pilipinas. Naglagay na din sila ng CCTV sa resort nang walang paalam. Kaya minonitor nila ang galaw ng mga Chinese. Kaya nitong Enero, nagsumbong na siya sa mga otoridad. Doon ako nag-worried kasi ayaw ko po na una-una, siyempre mahal ko po yung bansa natin. Di ba? Doon po ako na-alerto. Sabi naman ni alias Boy, January 20 hanggang 23, nakita niya na nagpapalipad ng drone at binibidyohan ng mga Chinese ang Philippine Navy vessel. Napapansin ko lang po sa kanila, inailangan na lang po ng mga kanilang kilos. Kasi po sir, yung ginapicture lang po nila sir, yung barko lang po ng Navy po. Sabi ng AFP, dahil dito posibleng namomonitor ng China ang lahat ng galaw ng pamahalaan sa mga ginagawa nito sa West Philippine Sea gaya ng Rorem Mission. Hindi lamang sa Palawan may nakitang CCTV, kundi maging sa Maynila at iba pang lugar kung saan dumadaong ang mga barko ng pamahalaan. Nakikita nila yung mga barko ng Coast Guard kung kailan umaalis, kailan bumabalik. So they can monitor the number of Coast Guard ships that are in the West Philippine Sea at any one time. Napapattern nila, no? Nakikita nila yung pagpasok sa Manila Bay, kung ilang araw nandyan. Let's say, kailangan mag-resupply, no? Nakikita nila halos lahat ng mga details na ito. Monica, sinagot din ng NBI yung paratang ng pamilya noong unang spy na huli noong January 17, itong si Deng, na binubugbog daw ito. At ang ginawa ng NBI, nagpakuha ito ng picture at katunayan na walang galos itong Chinese habang siya ay nasa kustodiya ng NBI. Nagpakita rin ng NBI ng katunayan na itong si Deng ay may kinalaman doon sa isang paaralan na may kaugnayan sa People's Liberation Army Navy. At gayon din, sinagot nito ang iba pang mga paratang nila ng pamilya sa NBI, gaya nung mga video o yung mga nakuha na gamit na nabibili naman daw sa online. Sabi ng NBI, mayroong mga ganitong kagamitan na maaaring mabili sa online. Pero yung specific na ganitong uri ng mga gadget ay hindi basta-basta mabibili dahil ilang bansa lamang ang pwedeng magbenta noon. At itong mga CCTV na nakita dito sa iba't ibang lugar sa Palawan, dito sa Maynila, ay mga military grade na mga CCTV to, at pinakita kanina kung gaano kalayo yung kaya nilang i-zoom dahil meron itong times 100 o 99 zoom. Kaya hindi basta-basta yung mga nakuha nilang gamit dito sa mga pinaghihinala ang spy na ito, Monica. Diyan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ryan Lacanlade. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang mahalagang hakbang ang pagpapabuti ng mga paliparan sa bansa para sa lalo pang pag-unlad ng turismo, negosyo at mga serbisyong ibinibigay ng pamahalaan sa publiko. Kaninang hapon ay personal na pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa alternate runway ng Mactan Cebu International Airport na nag-iisa sa bansa. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. It's important for everything, for business, for tourism, for political diplomacy, for it affects everything. Sabihin mo na lang walang airport. Yeah. Paano tayo?
upang mapanatili ang kakayahan ng Pilipinas para makipagsabayan sa iba't ibang bansa. Itinuturing ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isang mahalagang hakbang ang pagpapabuti sa mga paliparan ng bansa. Kanina personal na dinaluhan ng Pangulo ang pagpapasinaya ng alternate runway ng Mactan Cebu International Airport. Ang naturang runway ang magsisilbing karagdagang daanan para sa mga eroplano kung may emergencies, closures, maintenance o surface overlay sa main runway ng paliparan. Sa pamamagitan nito ay masisigurong hindi maaantala ang operasyon ng airport at walang pasaherong maaabala. Ayon kay PBBM, malaking tulong ang pag-improve ng mga paliparan sa bansa dahil kasabay din ito ang pagkakaroon ng mas mabilis at mas epektibong paghahatid ng serbisyo sa bansa. But that doesn't only refer to the international contacts and alliances and partnerships that we have, but also for the efficiency of the delivery of public services within the country, for the government, for the different agencies, and for the business community as well. Ayon sa pamunuan ng Mactan Cebu International Airport, sa pamamagitan ng alternate runway, matutugunan ang pagtaas ng air traffic demand. Bukod sa pagpapasinaya sa Mactan Cebu International Airport alternate runway, dumalo rin ang Pangulo sa isang pagpupulong kasama ang Visayas governors at iba pang lokal na opisyal. Ayon kay PBBM, malaking bagay ang suporta ng mga opisyal dahil nangangahulugan itong mas maraming programa ang magagawa para sa mga mamamayan kung magtutulungan. Remember, I ran under the flag of unity, and we have seen, and I think it's something that the local governments immediately recognize that we can really get very much done pagka talagang sabay-sabay nagtatrabaho. This is the Visayas block, and with that, with them as our partners in the national government, there's so much that we can do. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magre-retiro na sa February 2 ang dalawang commissioner ng Commission on Elections na sina Socorro Enting at Marlon Cascuejo. Inaasahan naman ng COMELEC na may itatalaga ang Pangulo na kapalit ng mga ito lalo na at mabigat ang kanilang obligasyon nitong panahon ng halalan. Pinag-uusapan na anya sa Malacanang kung sino ang mga posibleng ipapalit. Subalit mas gusto ng komisyon na kung may ipapalit ay mas maganda ay galing mismo sa kanila dahil may alam na ito sa trabaho ng COMELEC. Tuloy-tuloy naman anya ang trabaho nila kahit maaaring kulang na sila ng dalawang commissioners. Napakahirap po, kahit 5 po kami, kahit may majority naman po, kinakailangan pa rin ay full and bank sana yung mga magdidesisyon, yung mga kikilos, yung mga magtatrabaho. And therefore, ang sabi ko nga nung ako'y natanong din, sabi ko mas maganda siguro mga tagaloob na sa COMELEC ang ating kuhanin. Kapag nagtalaga ang Pangulo ng Commissioner, magiging ad interim appointment ang mga ito at maaaring nang magtrabaho kaagad kahit hindi pa kinukumpirma ng Commission on Appointments. Pitong individual ang nawalan ng tirahan sa Baguio City bunsod ng sunog kahapon. 2 sa mga ito nagtamo ng minor injuries. Nangako naman ng lokal na pamahalaan na bibigyan ng tulong ang mga nasunugan. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Tinawag lang po sa akin. Tapos yun, umuwi ako agad. Ngayon pagdating ko dito, sunog na talaga yung bahay namin. Akala ko kasi may sasalba pa kaya pero kaso wala talaga. Wala. Nung nabutan ko kanina, malakas na yun ako. Hindi ngayon alam ni Christopher Campilla kung paano muling magsisimula matapos matupok ng apoy ang kanilang tirahan sa Purok 1 BGH Compound, Baguio City. Pasado 1:00 ng hapon kahapon, January 29. Nasa trabaho umano siya nang tinawagan at ibinalitang ang kanilang bahay ay nasusunog. Pag-uwi niya, abo na lang ang kanyang nadatnan. Sa amin talaga malaki po kasi wala kaming isalba kahit isa. Ang isalba lang namin, ito, mga suit lang namin. Lahat talaga wala. Pati mga importanteng bagay, mga IDs, mga ganun, wala. Kaya hindi namin alam kung saan kami.
nakakuha ngayon ng kung may tumulong man sa akin, salamat na lang po. Gawa sa kahoy o light materials at tagpi-tagpi ang bahay nila Christopher kaya mabilis nasunog. Hinihinalang nagsimula ang apoy sa isang bakanting lugar nito na agad na kumalat. Ayon kay Christopher, 6 ang kapatid niyang nakatira sa kanilang bahay kasama ang pamilya ng kanyang asawa. May tigisa kaming gasol kaya yun yung sumabog po, baka yun nagpalala ng apoy. Kasi mga mga rep, baka sumabog din mga motor nun, nagpalala din ng apoy. Nag-umpisa sa gitna, sa taas ng second floor. Umuusok, makapalang usok. Itong anak ko, tinawag sa akin, sumigaw. May sunog dyan sa likod, tinignan namin. Lagang bigla, mabilis. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, 2 bahay ang nasunog na may nakatirang 7 pamilya o katumbas ng 27 individual. Sa ngayon ay nanunuluyan sa evacuation center ng City Disaster Risk Reduction Management Office ang mga nasunugan. 2 naman ang naiulat na nagtamo ng minor burns sa insidente. So that immediately we can provide all the necessary financial assistance sa kanila. Meanwhile, prepare na natin yung ating CDRRM para kung sakasakaling wala silang titiran, wala silang mga kamag-anak, they can have their they can stay sa CDRRM natin, and we can provide all the necessary basic needs nila doon. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, Baguio, nagsimula ang sunog bandang 1:25 ng hapon at idineklara na fire out ng 2:25 PM at inaalam pa ng mga otoridad ang naging sanhi ng sunog. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaligtas na sa aksidente ang 37 tripulante ng isang papalubog na bangka sa Palawan kahapon, habang nasa mahigit 7 milyong pisong halaga naman ang nasamsam ng Tacloban City Police Office sa isang buy-bust operation. At isang foreign cargo vessel naman ang namataan sa karagatang sakop ng Camp Sur at Catanduanes matapos itong sumilong dahil sa sama ng panahon. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Palawan, nasagip ng mga kawani ng Coast Guard Station Southwestern Palawan, katuwang ang Coast Guard Substation Onok at Maritime Environmental Protection and Response Unit ang mga mangingisdang sakay ng FBCA Andrian Sara matapos bahagyang lumubog at sumadsad sa tinatayang 0.8 nautical miles mula sa Onok Island, Balabac, bandang alas 9:45 ng umaga kahapon. Ayon sa impormasyon, nasa 37 tripulante kabilang ang kapitan ang na-rescue sa isinagawang operasyon. Bumangga sa bahura ang bangka at nagkaroon ng butas na may sukat na tinatayang 3 hanggang 4 na metro dahilan upang pasukin ito ng tubig dagat. Ligtas namang dinala sa himpilan ng PCG ang mga mangingisda na nasa maayos na kondisyon. Sa Leyte, nasamsam sa isang buy-bust operation ng Tacloban Police Office ang nasa mahigit 7 milyong halaga ng pinaghihinalaang shabu. Naganap ang operasyon bandang alas 10:22 ng gabi sa Magsaysay Boulevard, Barangay 25. Kinilala ang suspect na si Budoy, isang 37 anyos na construction worker at residente ng Barangay Mazawalu, poblasyon sa bayan ng Palumpon, Leyte. Ayon sa mga otoridad, nakumpiska sa operasyon ang 1.1 kilo na pinaghihinalaang shabu, ngunit ang aktual na timbang at halaga ng iligal na droga ay kailangang kumpirmahin pa ng Eastern Visayas Regional Forensic Unit ng Philippine National Police. At sa Bicol, namataan ng Coast Guard District Bicol ang isang foreign cargo vessel na MV Neva na pansamantalang sumilong sa karagatang malapit sa Barangay Dariao, Karamuran, Catanduanes dahil sa masamang lagay ng panahon. Ang naturang barko ay isang bulk carrier na nakarehistro sa Bay Shipping and Trading Incorporated ng Marshall Islands, sakay ang mga tripulanting pawang mga Turkish national. Batay umano sa orihinal na plano ng barko, patungo silang silangan ngunit nabago ang direksyon sa kanluran. Ito kasi ang pinakaligtas na ruta patungo sa kanilang susunod na destinasyon sa Ningdi, China. Kahapon umalis ang MV Neva mula sa karagatang malapit sa Karamuran, Catanduanes. Pinabulaan na naman Coast Guard District Bicol ang kumakalat na balita na umano'y pag-aari ng China ang vessel na namataang ito sa Catanduanes. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Magsisimula na sa linggo ang quarterfinals ng UNTV Cup Season 11. 8 kuponan ang magtutuos sa knockout game. Ang PNP Responders ang nakakuha ng huling pwesto sa quarterfinals matapos magwagi sa do-or-die game laban sa DNR Warriors sa eliminations. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Umangat pa sa ikalawang pwesto sa standing sa Group B ng UNTV Cup Season 11 Eliminations ang two-time champion Judiciary Magis. Ito'y matapos patumbahin ng Magis ang GSIS Furies sa kanilang bakbakan kahapon sa Paco Arena sa Maynila sa final score na 83-74. Si Chester the Elevator Tolomia pa rin ang main gunner ng Judiciary na kumabada ng 28 points at 5 rebounds. Habang nagamag naman ng 13 points, 7 boards, tig 2 dimes at steals at 4 na blocks si Duberbe na Obra. Napakahalaga para sa Magics ng kanilang pagkapanalo na abante na sa knockout game sa quarterfinals na magsisimula sa linggo. Gusto namin talaga ipakita ngayon na talagang kaya namin pumasok sa next sa semifinal sana. Kaya yun, talagang kami, medyo talagang determined talaga. Gusto namin talaga pumasok po ngayon kasi last season na out kay maaga. Kaya challenge namin yun. Kailangan lang namin mag-prepare kasi alam din namin na malakas din yung mga kalaban namin sa quarterfinal. So, kailangan ready kami. Kailangan namin maghanda. Yan. Ang GSIS naman ay magpapaalam na sa liga, subalit may matatanggap pa rin na cash prize para sa kanilang napiling beneficiary. Nagwagi naman ang PNP Responders sa kanilang do-or-die game ng DNR Warriors para makakuha ng huling spot sa quarterfinals. First quarter, agad lumamang ng 10 points ang DNR bago natapyasan sa 5, 20-25. Second frame, kontrolado pa rin ng DNR ang momentum, up by 8 points, 33-41. Third kanto, naagaw na sa unang pagkakataon ng PNP ang kalamangan, 59-58. Last quarter, kapwa ayaw magpatalo kaya naman it's a seesaw battle ang score dahil nagpapalitan lang kung sino ang lamang. Last 1 minute and 44 seconds, isang puntos pa ang hinahabol ng DNR. Subalit mistulang naposasa ng depensa ng PNP ang Warriors kaya nabigo silang itumba ang PNP hanggang maubos na ang oras. Best player of the game sina Michael Damiao na may 8 points at 7 rebounds. At si Harold Santa Cruz na humakot ng 6 points, 11 boards at 4 na blocks. Malakas po yung kalaban. Pinagandaan po talaga namin sila. Pero wala po sa isip namin na matatalo kami. Ang gusto namin, manalo talaga. Fight, depensa po. Nung third quarter, nag-adjust po kami, quarter by quarter po, para makuha yung panalo. Yung depensa po talaga. Well, actually itong last game namin, inisip lang namin talaga is manalo. Hindi namin alam kung advance kami or hindi, basta at least we finished the elimination with a high note. Makakasugo pa ng PNP ang SSS Pension Booster sa knockout game sa quarterfinals. Nagpaalam na sa liga ang Senate Defenders with a win kontra sa DFA Emissaries. Tinalo ng Defenders ang Emissaries sa score na 90-79. Tinanghala best player of the game sina Jeffrey Sanders na may 14 points at 6 rebounds. At si Joselito Doncil na may 16 points, 3 boards at 6 dimes. Ang DFA ay hindi na rin aabante sa quarterfinals, subalit nagpakita sila ng mas magandang performance ngayong ikalawang season ng kanilang pagsali sa Liga ng Public Servants. Samantala, magsisimula na sa linggo ang quarterfinals.
Magtutuo sa Game 1 ang defending champion DA Foodmasters at Comelec Vanguards alas 3 ng hapon. Susundan naman ito ng bakbakan ng AFP Cavaliers at Ombudsman Graftbusters alas 4:30 ng hapon. Gaganapin ito sa Paco Arena sa Maynila. Bernardadis UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito na po ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Huwebes. Hinggil po ito sa Best Link Field Trip issue. Sabi po ni David Jr. Salvador, dapat sagutin lahat ng insurance at may-ari ng sasakyan lahat ng gastos. Ayun ba yun? Parang hindi yun yun. Taga lang. Oy, ang ano yan yung Hindi, ang issue yung ano yung truck. sobrang dami. Oo, sa Katipunan. Yun yata yun eh. Yung ba yung sasabi? Oo, parang hindi yun dun sa... Sa best. Pwede rin kasi may problema rin yung sa mga bus yung sa Best Link. Medyo iba naman yun, hindi naman na-disgrasya yung bus Oo, pero yung insurance nga sa ano yun, sa nangyaring karambola. Baka nahilo lang yung mga letters natin. Oo. Oo nga. Pero kawawa naman kasi 200,000, imagine, yun ang paghahatian ng mga biktima. At ano to ha? Ang daming sugatan. Ilan ang namatay? 4 ang namatay. Biruin mo, yung 200,000 alone nga sa isang taong namatayan, hindi ipagpapalit ng taong namatayan ang buhay ng Ninuman for 200,000. At tungkol naman po ito sa parehas sa issue ba to? Yan yung Best Link talaga. Ito yung totoo sa Best Link na. Okay. Pagbawalan na yung Best Link sa anumang field trip, hindi magandang karanasan nila sa mga field trip. Tama nga naman. Kasi nung nakaraang, kailan ba yun? 2019, 2017. May issue rin ba sila dati? Sa Tanay, yung nahulog sa bangin yung bus nila. Field trip din yun eh. Ang 15 yata yung namatay, including the driver. Yun ang pagkaka-recall ko lang. Hindi ko na masyado matanda. Tanda si Alex eh. Kasi taga-Bataan ako, di ba? So yung resort na pinuntahan nila, napuntahan ko. Oo, napuntahan ko rin yun. Matarik ba yun? Hindi naman. Medyo malayo lang siya. Pero ang issue ko kasi doon, although malaki yung resort, pero doon sa sinabing dami nung ina-expect ng mga estudyanteng mag-field trip, hindi talaga enough. Okay. Hindi talaga enough. Even yung parking space sila malaki rin, pero kung ganun karami yung mga estudyanteng pupunta, hindi talaga kakayanin. So hindi ko alam bakit yun yung napili. Kasi may sinasabi mga estudyante na malayo yung bus, yung pinag-parkingan ng bus. Kasi nga sabi naman ng mga bus driver, kasi matarik daw. Medyo, pag i-abanti pa nila doon. Tsaka, kasi yung parking space, hindi rin talaga enough. Hindi talaga kakayanin yung ganun kadami. Siguro doon na sila sa doon sa papunta, doon sa resort, doon na sila nag-park, hindi doon sa mismong venue, doon sa mismong vicinity ng resort. Kaya, ayan. Shoutout na natin ang mga kausi na sina Nati, Nati Udal, Florian Mateo Estive at Ronron Fernandez. Maraming salamat din po kay Lucrecia Calibuso Nepales, Charlie Toledo at Livy Lesondra. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ang ibang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes 3:14 na nagsasabi, nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailanpaman. Walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maalis at ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan
kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.